Isi-share sa inyo mga kapatid ay isang bagay na kung saan familiar sa inyo, madalas nyo nakikita, madalas kayong nakakagat, lalo pagka inyong naapakan, pero walang kamandag. Kasi kung may kamandag at nakagat kayo, wala na kayo ngayon. No? Ito po isang bagay na kung saan mapupulutan natin ang ilang mga lesson para po sa ito'y sa ating pamumuhay at sa ating paglilingkod at sa evangelism. Sino ba dito sa inyo ang naka-participate na mula bata hanggang matatanda, nakapag-participate, naka-join sa mga evangelistic crusade? Taas kamay. Ilan lang. No? Yung mga kabataan, wala pa. Makisangkuto kayo sa gawain dahil ang kabataan ang pag-asa ng iglesyang nalabi. Mga kapatid, no? Yun po ang kasi pagka tumatanda na ang inyong mga magulang, tumatanda na ang inyong mga magulang sa iglesia at yung mga elders, yung pastors, ang susunod yung mga kabataan. Kapag ka hindi nyo alam, ayan na pala eh. Ayun. Ayan. Kilala nyo ba yan? Yung pong nasa kaliwa, kamukha ko po yan. Oo. Tapos yung nandun sa kanan, kamukha ng aking may bahay. Meron po kasi kaming YouTube channel, mga kapatid, Gospel and Music Ministry. Sino nakadalaw sa aming YouTube channel? Wala pa. Mamaya, dalawin ninyo. May sakit po yan. No? Yan po ay may mga original composition kami na mga awit. Marami pong nagtawag nito, naghimok sa amin na ilang years nang nagdaan, gumawa kayo ng YouTube channel dahil yung pong misis ko po, bago po ako mag-share ng mensahe ng Panginoon, nakilala ko lang ho yan sa TV. Nung umawit sila kasi nung magkasama pa si Brother Johnson at si Brother Jerry Sevilla sa kapitulo versikulo, sila hong tatlong magkapatid, may singing group sila na The Voices. Sila po madalas umawit. And then nakita ko sila doon na umawit. Sabi ko, ang gaganda naman ng mga boses na ito, Pastor Soto. Panginoon, kahit isa lang sa kanila, Panginoon. Kahit isa lang, di naman pwede kahit dalawa. Isa lang. Mga kapatid. At ipinagkaloob ang aking may bahay. At nung kasi sila po ay nag-asawa na yung kanilang bunso na babae, kasi tatlo sila magkapatid, ay hindi na masyado nakapag-concert sila dahil busy na sa mga bata. So, nung kami ni Mrs. po ay nagpakasal, ay meron pala siyang munting talento ng hindi lang pag-awit kundi yung pag-compose ng mga awitin. Yung iba ay karanasan sa buhay. Ayan. At maraming naghimok kasi nagustuhan nila yung mga awitin na gumawa ng YouTube channel para ilagay doon. So, nabuo namin itong Gospel and Music Ministry. Kung ang pag-aralan natin ay kapatid ng kapitulo versikulo, meron namang programa na Jesus is Coming Again Ministry ni Pastor Cesar Dizon. Yun po ay anak ng pag-aralan natin. So ito pong Gospel and Music Ministry, apo na po ito. Apo na ito ng programa. Ayan, so madalas po mga awitin, no, mga original na composition. Yung may awit dyan na yung time song ng kapitulo versikulo, ang inyong lingkod po ang nag-compose nito at ang si Mrs. At may mga awitin kami dyan, may awa ang Diyos, kung si Kristo ang sandigan, mga aral ng Biblia. Marami ho. At nung isang araw, mayroon kaming nabuong awit na kailangan mo ang Diyos. Sabi ko nga kay Mrs. na, awitin mo nga yan sa Rizal. Dahil, nung isang araw lang yun eh. Awitin mo nga yan dahil nung nirecord namin, pangit yung pagka-record sa gitara. Kasi yung gitara ay matanda na. Pangit. Pero yung mensahe ng awit maganda. So, pinakiusapan ko si Mrs. na awitin niya bukas. Sabi niya, pag-iisipan ko. Kaya kausapin niyo siya, please lang. Ayan, mga kapatid. No, aawitin niya. Nandiyan po, kung gusto niyo pong makarinig ng iba't ibang mga awitin, yung iba naman po dyan ay hindi namin composition. Meron po kasi kaming parang mother namin siya na nasa US, mahilig siya mag-compose ng mga lyrics, so kami naglalagay ng awitin o ng sounds o ng music. So yun po ang nandyan sa Gospel and Music
ministry. So kapag hindi pa kayo nakadalaw, dalawin po ninyo yan, baka magkasakit. Mga kapatid, ayan na, no? Ang pag-uusapan natin ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Sa buhay natin minsan, hindi natin masyadong pinahalagahan ang paglilingkod sa Panginoon. Kapag tayo sumasamba, ay pupunta lang tayo sa simbahan na parang wala lang. No? Ang naging natural na cycle ng buhay ng isang mananampalataya kapag hindi pinahalagahan ang paglilingkod, ay pupunta sa simbahan, uupo, makinig, minsan makipagchismis, matulog, gigising, uwi. Yun ang madalas na nangyayari. Pagka hindi seryoso ang paglilingkod. Kaya itong bagay na ito ay mahalaga na ating pag-uusapan. Pero dito tayo kukuha ng leksyon. Nakikita nyo ba yan? Ano yan? Mga langgam. Alam nyo ba ang langgam sa amin lumilipad? Pagdating dito sa Manila, pagdating sa Manila o sa mga Tagalog, uy, gumagapang na. Gumagapang na yung langgam. Sa Bisaya po kasi ang langgam sa amin ibon, no? Magkaiba ng dialect, kaya halimbawa sa amin ang asawang lalaki pagdating sa amin bana. Sa amin ang bana kailanman hindi pwede maging babae. Ay, wag naman. Hindi, no? Hindi kailanman nagiging lalaki yung babae yung bana. Okay? Sapagkat ang bana sa amin, gaya nang pumunta si Brother Richard Thompson sa Bisaya, sabi niya doon sa isang babae, nasan ba yung asawa mo? Sabi ng babae, ako ho ang asawa. Hindi magkasundo. Bisaya kausap niya eh. Hindi marunong magtagalog. Hindi yung asawa mo, tinatanong ko. Sabi niya, ako nga ang asawa. Hindi sila magkasundo. Tagalog tsaka yung Bisaya. Okay? So, yung langgam sa amin, lumilipad, pagdating dito, gumagapang. Mga kapatid, at yan po. Ilan pa yung nakikita ninyo? 4 ho yan, itim yung isa. Kaya hindi makikita. No? 3 yan. Ang langgam po kasi meron 2 kulay. Itim at red daw ang sabi nila. Pero kung titingnan mo, hindi naman talaga pula. Parang dilaw. Di ba? Pansin ninyo? Pero pula ang nakalagay eh. So, pag-uusapan natin yan, ang maliit na bagay, pero merong mahalagang leksyon tayo. Mga 4 lang na leksyon na pwede nating matutunan. Ang langgam, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi sa study, their bodies are covered with a hard armor called the exoskeleton. Kaya pala, yung ulo nila matigas, yung katawan, medyo lumambot lang yung ayun dito nila banda kasi part yun na lagayan ng pagkain nila. Pero the rest ay matigas. Yan, yung langgam. At ang langgam ay meron 3 klase. 3 types of adults na ants. Meron tinatawag na queen, merong female, at merong male na mga langgam. Bakit merong ganon? Ang sabi dito, ang queen ay the largest ants in the colony. Okay? Yun yung queen. Kaya pansinin nyo, pag may mga langgam, merong malalaki dyan na merong pakpak. Ang tawag pala nila dyan ay queen. At ang purpose ng pakpak is to lay eggs. No, yung kanilang mga itlog. At alam nyo ba na yung kanilang queen ay nabubuhay siya hanggang 30 years. Tindi ano? 30 years. Parang mas mataas pa ang buhay kaysa mga aso. Ang langgam, ano? Ang aso yata, pinakamatagal na mabuhay, 15 years. Pero ang sabi dito ay hanggang 30 years, mga minamahal na mga kapatid. So ang langgam, ito ang ating key text sapagkat merong napakagandang binanggit ang kawikaan pagdating sa langgam. Sabi diyan, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Huwag kayo tumingin sa katabi. No? Ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Na bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa araw-araw at tinitipon ang kanyang pagkain sa anihan. Napakaganda ng description
ng manunulat ng kawikaan pagdating sa langgam. Pero before tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming mga puso ay nagagalak na sa araw ng Sabat na ito kami nagkatipon upang amin pong namnamin ang inyong mga salita. Salamat po sapagkat inyong ipinagkaloob sa amin na makasamba kami sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain po ninyo at ihanda mga kapatid habang amin pong pag-aaralan ang inyong mga salita. Ang patnubay ng banal na Espiritu ang aming maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So dito mga minamahal na mga kapatid, pinapakita na ang langgam, napansin niyo kung ang isa saan pupunta, sunod-sunuran lahat yan. Okay? At ang sabi pa nga dyan, masdan mo. Sinong tinutukoy? Yung mga tamad. Pero walang tamad dito sa Rizal. Uy, sabi niya. Oh, Doda ha? Oh, walang tamad. Masdan ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Napansin ninyo, meron tayong district pastor. Tama? Meron tayong mga elders. Meron tayong mga deacons at treasurer at iba pang mga officers sa iglesia. Dito, sa kanila ang sabi dyan, walang puno o tagapamahala. Walang nagsasabi, mga langgam, ngayong araw ay maghakot tayo ng pagkain. Bukas, maggawa tayo ng bahay. Walang ganon. Sa kanila, lahat sila nagkakasundo at ang sabi pa nga dyan, naghahanda ng kanyang pagkain sa araw-araw at tinitipo ng kanyang pagkain sa anihan. Napansin niyo, ang langgam mga minamahal na mga kapatid, gumagawa yan sila ng parang daanan, di ba? Yung parang, ang tawag niya, parang tunnel yata yun eh. Hanggang makarating doon sa kanilang bahay. At kung inyong titingnan mga minamahal na mga kapatid, pagka hindi tag-ulan, naghahanda yan ng pagkain. Pagdating ng tag-ulan, ready na sila. Okay? Huwag lang ma-wash out sa baha yung kanilang bahay. No? Mga kapatid. So, I would like to share with you 4 characteristics of an ant, no? O mga langgam. 4 lang na katangian para hindi tayo gabihin. Ang langgam ay masipag, no? Masipag. Bakit? Kasi araw-araw silang gumagawa. Araw-araw silang naghahakot ng pagkain. Kaya ang sabi diyan, hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Alam nyo, yung mga tamad laging natatamaan dito. Kanina pa, no, sabi nila, sakit na. Sentrong-sentro, mga kapatid. No? Natatamaan ang mga tamad. Bakit? Kasi dito, pinapakita ang langgam nga na walang namumuno, walang leader na namamahala sa kanila, gumagawa. Pero dyan, ang tanong dyan, hanggang kailan ka matutulog, tamad? Alam nyo ba, mayroong ugali ang tao. May ugali ang tao, lalo na kapag naalala ko kasi nung ako ay elementary. Pag sabi ng teacher ko, class, maggamas kayo dyan. No, magguna, Bisaya pa. Maggamas, gamasan ninyo. Pag nandyan yung teacher, napakasipag magamas. Pag talikod ng teacher, hindi nagtatrabaho. Hindi nagtatrabaho. Kaya pagbalik ng teacher, ang bilis nung kanina, hindi pa natapos-tapos. Kasi humihinto eh. Pagbalik ng teacher, saka pa ulit. Bakit? Kasi yun ang ugali ng mga tao, no? Yung mga bata. Yung mga bata. Mararanasan ninyo yan kapag pakitang tao ang ginagawa, no? Mga kapatid, alam nyo ba may sinasabi ang kawikaan patungkol sa tamad? Ang sabi dyan, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Yung palang tamad, nagiging pobre. Nagiging pulubi, nagiging mahirap. Ngunit, yumayaman ang kamay ng masipag. Ibig sabihin, in abundance, sumasagana ang masipag. Kapag ka masipag ka, hindi ka pagkukulangin. Parang 2 lang yung nakaranas ng hindi pinagkukulang. No? Hindi ka pagkukulangin kapag ka gumagawa ka, hindi lamang sa iyong pamumuhay, kundi sa gawain ng Panginoon. Lalo na, mga kapatid, pagka ikaw ay masipag ka,
makita ng inyong district pastor, makita ni Pastor Soto, uy, ang kabatahang ito'y napakasipag mag-Bible study kahit hindi marunong. Natututo, mga kapatid. No? Ang mga kapatid na ito'y masipag magdalaw. Eh di ba makita ng mga kapatid na, uy, ang kapatid na ito'y pinagpapala ng Panginoon dahil napakasipag sa gawain. Okay? Kaya, laging naiko-compare minsan sa hayop ang ating buhay dahil merong leksyon na matutunan tayo sa mga hayop o sa mga insekto na magbibigay sa atin ng inspirasyon at minsan sampal pa sa atin. Mabuti pa yung langgam na katiting yung kanyang... May utak ba ang langgam? Ha? Bakit hindi nag-iisip? No, mga kapatid, no. 'Di ba? Meron siya, pero maliit kasi kung wala anong laman ng ulo kung walang utak, ano? Correct, no? May initiative siyang mag-ipon at lahat sila kahit hindi utusan, meron. Isa pa, meron binabanggit dito. Sabi diyan, no? Ang tamad ay nagnanasa at walang anuman. Ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Ano pansin nyo? Wala ka talagang mapupulot, wala kang aasahan kapag ikay tamad. Parang si Juan tamad. Noong naghihintay nung bunga ng bayabas na mahulog, nabulok na lang doon sa taas, hindi pa nahulog. Mga kapatid. Alam ho ninyo, meron akong isang iglesia na hinawakan. Noong pong kami ay nagkaroon ng spiritual retreat or camping, may pinagawa kami ni Mrs. na langit impyerno na activity. Nakaranas na kayo ng ganon? Langit impyerno? Saan ka napunta? Sa langit. Noong pinagawa namin ito, mga minamahal na mga kapatid, ito mga kapatid na ito yung una pinagawa namin yung papel na may mga tao, ginupit-gupit namin, pastor. And then, pinabuo namin sa kanila. By group. Pangalawa ay, yung isang taong nakatalikod, pinapatumba namin sa bangin na may sasalo. Pangatlo, lahat ng paa tinalian namin ng pantali. Halimbawa, 10 kayo sa grupo, nakatali lahat kayo, dapat makalakad kayo at makarating kayo sa next station. Bago nakarating yung iba, ang dami ng mga sugat-sugat sa paa. Hindi magkasundo sa lakad eh. Bakit? Hindi nagkakaisa. Ang pang-apat, mga kapatid, meron kaming tali doon sa kakahuyan, na yung tali na ito'y nakatali dito, pero ito'y siya'y parang guide na makarating ka doon sa iyong pupuntahan. Sa dulo, merong nagiging sanga na tali. Langit at impyerno, ang dulo. Lahat ng membro, in-encourage namin na sumali. Siguro nasa almost 100 kami. Ang nakarating po sa langit ay wala sa 20. Nasa mga 12 lang yata, no? Kunti lang. Karamihan impyerno. At karamihan mga elder. Buti na lang yung pastor doon hindi sumama. Alam niyo mga kapatid, noong pagdating nila sa dulo, nung dalawa, ang sabi ko, huwag nyo munang buksan yung inyong mga piring, kasi nakapiring sila habang pupunta doon. Yung iba nakadapa-dapa, pero huwag bibitaw ang instruction, huwag bumitaw sa tali. Yun ang inyong gabay, makarating kayo sa inyong paroroonan. Alam niyo mga kapatid, nung sabihin ko na namin ni Mrs., tanggalin ang piring sa mga mata. Bumulaga sa kanilang malaking tarpaulin. Yung tawag naman nila paper. Impyerno. Sa kabila, langit. Tuwan-tuwa yung mga nasa langit. Ikukunti lang eh. Ang hindi ko na inaasahan na mangyari, merong elder doon na iyak ng iyak. Hindi niya matanggap may impyerno siya. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, grabe ang paglilingkod ko sa Panginoon. Namuhay ako na may kabanalan. Pero bakit na impyerno ako? Iyak siya ng iyak, mga kapatid. Totoo, iyak siya ng iyak. Sabi ko kasi, after bumalik na sa loob ng session hall, sabi ko, magbigay kayo ng reflection
doon sa ginawa natin. Siya ang unang-una. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, hindi ko matanggap na impyerno ako, hindi ko matanggap. Iyak siya ng iyak. Lumapit ang kanyang asawa, ang sabi niya, okay lang. Dalawa naman tayo eh. Na-impyerno din yung husband niya, mga kapatid. No? Na-impyerno din. Hindi niya matanggap, mga kapatid. At nung marinig ko iba't ibang mga reflection na kanilang ginawa, ang sabi nung isang babae na matanda, simula ngayon magbasa na ako ng Biblia. Doon ko nalaman yung mga kapatid, meron pala doong hindi nagbabasa ng Biblia. Sabi niya, simula ngayon magdi-devotional na ako. Magbigay na ako ng panahon para sa Panginoon. No? Yung iba, simula ngayon mananalangin na ako palagi. Yung iba, may mga sinagsabi din doon, simula ngayon hindi na po ako mangangaway. May mga palaaway. Mga kapatid, doon ko nalaman ang daming mga tamad pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Lack of discipline. Kaya sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko, kapatid, itong ginawa natin na langit impyerno, hindi pa ito totoo. Hindi ito ang basehan ng Panginoon para hindi ka malangit. Pero, ito'y isang magandang reflection para magising ang bawat isa kung nasaan ka ngayon sa iyong kinatatayuan. Pansinin nyo, may mga tao ngayon, lasinggero. Minsan iisip natin, impyerno yan. Magugulat ka, mas nauna pa sa iyong tatawagin. Di ba? Bakit? Kasi mabuti pa yung isang kaibigan na hindi ka pananampalataya. Napakabuti. Yung kapananampalataya, napakamanlilibak. At yung nililibak, hindi ka pananampalataya. Di ba mga kapatid? Hindi masipag sa kabanalan. Pero dapat maging masipag at hindi maging tamad, mga kapatid. Pangalawa, na ating pwedeng matutunan sa langgam. Ano kayang word na pwede nyo may describe sa bagay na yan? No? Ang langgam ay nagkakaisa. Pansinin nyo, pag nakahuli yan sila ng, ano ba Tagalog nung baying-baying? Maghanap tayo ng iba. Pag nakahuli sila ng uod, yan. Binubuhat nila yan, mga kapatid. No? Binubuhat nila yan hanggang sa makarating doon sa kanilang tahanan. Kaya ang langgam ay nagkakaisa. Alam po ba ninyo na sa loob ng iglesia, pag mayroong mga bagay na pinag-uusapan, may mga tumututol. Kaya minsan ang pastor, sa Bisaya pa mag-uugtas. No, ano ba Tagalog sa mag-uugtas, ma'am? Ang hirap, no? No? Si ma'am kasi Bisaya din eh. Pero hindi niya alam yung Bisaya din po kayo. Ano kayo Tagalog sa mag-uugtas? No? No? English man yung stress. Mga kapatid. No? Basta yung pastor na-stress, sige, sa English na lang tayo. No? Mga kapatid. Dahil may mga tumututol sa mga gawain. Sasabihin ng mga kapatid, okay, meron tayong tinatawag nating crusade. Sinong pupunta? Uy, lahat nakataas. 16. Pagdating sa crusade, isa lang ang dumating. Okay? Umahaba na yung liig ng speaker. Saan ba yung mga kapatid natin? Yan, dumating yung elder lang. Mga kapatid, di ba? So mahalaga yung pagkakaisa. At yun ang panalangin ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at pagiliw na kayo ay magkaisa. Isa din sa panalangin sa atin, magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Okay? Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito'y magtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Dito napakaganda, mga kapatid. Ang panalangin, magkaisa tayo sa pag-iisip. Sapagkat gusto ni Apostol Pablo na magkaisa tayo at ang sabi diyan, hindi lamang sa pag-iisip, maging sa bibig upang luwalhatiin natin ang Panginoon. Ito palang bibig natin, mga kapatid. Isa sa pinakamagandang purpose nito o pangunahing layunin ay upang luwalhatiin ang Panginoon.
Pero may mga babae, karamihan, ginagamit sa panchichismis, panlilipak, no? Minsan sa loob ng exam, babantayan pa, si sister, ang haba-haba ng damit. Mahaba naman ang punit. Di ba? May mga ganon. Binabantayan ang suot. Mga kapatid. Kung ano-ano ang masabi, mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, ang bibig ay sa ikaluwalhati ng Diyos para sa pagluwalhati. At alam nyo ba, yung dila na pinapalooban o tinatakpan ng bibig, matindi ang mangyayari niyan o matindi ang may dudulot na kasamaan niyan pag ginamit mo sa kasamaan. Bakit? Sapagkat ang sabi diyan, ito'y parang apoy. Di ba? Sa Santiago, meron ding minsan pag na-invite nyo ulit si Mrs. pa-speakerin nyo, meron yan siyang sermon about sa dila. No? Pagkatapos ng sermon nyo, hindi nyo na alam kung may dila pa kayo. No, sa sermon. Mayroon po yung sermon dahil madalas po yan pinapag-speaker sa iba't ibang church, mga kapatid. No? So mahalaga po ang pagkakaisa at yun ang panalangin sa atin ni Apostol Pablo. Ang pagkakaisa, mahalaga sa loob at labas ng iglesia sa palago ng gawain. Pag sinabi ng mga leaders ng ating district pastor, ganito ang ating gawin, mahalaga yung cooperation. Mahalaga ang pakikisangkot, kabataan ka man, may edad ka man, at ikaw man ay lumpo. Akala nyo ang lumpo o yung isang disabled ay hindi na makatulong sa gawain? Makatulong. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, kasi ang pangangaral ngayon through Zoom. Sa Zoom na lang, mag-Bible study, napakahalaga. Sa Zoom, makapag-invite ka na dumalo sa ating pong mga pangangaral at yung pangangaral na ginagawa ngayon ay through Zoom na lang, mga minamahal na mga kapatid. At ito isang malaking opportunity, hindi lamang sa mga kapatiran natin, maging sa mga kapatiran nating kabataan. Bakit? Kasi dyan po kayo hinuhubog, mga minamahal na mga kapatid. Medyo mahaba-haba na yata ang pagkasabi ko, bilis ng oras. Ang pangatlo ay, ang langgam ay, ano kayang pwede may describe nyo sa pagkaganyan ang inyo nakita? Matapang. No? Kasi pagka kayo ang mag-describe, langgam, kinakagat yung kamay. At yung kamay nasaktan at gumanyan. Yun ang description nyo. Ang langgam po ay matapang. Bakit? Yung langgam ho, mga kapatid, pagka subukan mong sirain yung bahay niya, rat-ratin kayo ng kagat niyan. No? Rat-ratin kayo ng kagat. Subukan ninyong galawin yung kanilang daan. Rat-ratin kayo ng kagat ng langgam, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang langgam ay matapang. Ba't nawala? Ayan. No? Ang sa atin, meron ding matapang hindi sa spiritual. Laging nagkaroon ng kaaway. Laging pasaway. No? Halimbawa, meron akong kilala na atin-atin lang ito Kunyari, hindi tayo nakalive. Mga kapatid, meron akong kilala na kaibigan. Ang sabi na, sa Batista pala yun? Ay, bakit? Lagi yun nakikipag-away doon, no? Nakikipagsuntukan. Hindi maganda pakinggan, ano? Mga kapatid. At laging pasaway, hindi rin maganda. No? At meron ng isang kapatid, di ko alam kung nakwento ko na ito doon sa Nagkarlan. May isang kapatid pumunta doon sa lugar ng mga kapatiran natin. Sa layo ng paglalakbay niya, ay siya nauhaw at dumaan siya doon sa tindahan, bumili siya ng tubig. Sabi niya, "Nanay," habang siya umiinom ng tubig, "meron ba kayong kilalang mga sabadista rito?" "Ay, oo." "Oo." "Ay, ano pong masasabi niyo sa mga sabadista dito?" "Ay, ang babait nila." Okay, mas masarap sa pakiramdam pag sabihin ang babait, di ba? Bakit nyo po nasabing mababait? Kasi ho, pag nangutang ng tanduay, nagbabayad ka agad. No, mga kapatid, mahirap yun. Akala mo mabait kasi kung naging pagpapala, ay hindi pala. Pag nangutang ng tanduay, nagbabayad ka agad. Sabi nung tindera, bakit ho, sabadista din ho kayo? Hindi makasagot yung nagtanong. Mga kapatid. Di ba? Bakit? Kasi may mga kapatid tayong pasaway. Ang sabi ni Apostol Pablo,
ang ganda niyang sinabi kay Timoteo. Makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Paghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ang ganda ng talata. Ito'y isang encouragement sa atin dahil minsan hindi natin masabi na tayo mga Seventh-day Adventist. Pagkaharap maraming tao, lalo na pagkapasaway, sabi, Adventista ka ba? Bakit? Kasi minsan di natin kayang itindig ang ating pananampalataya. Mga kapatid, saan man tayo pupunta, saan man tayo naroon, sino man ang ating kaharap, ano man ang ating kalagayan, huwag tayong mahiya na ipakilala sa kanila, ako'y isang Seventh-day Adventist. Bakit? Kasi pag sinabi kasing Seventh-day Adventist sa lugar namin mga kapatid ko, iginagalang. Ang mga Seventh-day Adventist sa amin, pagka nabanggit yung pangalan, alam nila na nasa katotohanan. Mga kapatid, alam nila nasa katotohanan. Kaya nung panahon na nung ako'y bagong binyag, sabi nila, ang mga Sabadista yan, pag Sabado may bit-bit na Biblia. Ngayon, pag Sabado, anong bit-bit? Cellphone. Hindi na Biblia. Nag-improve na. Improve ba tawag doon? Mga kapatid, yun ang maging problema. Ang sabi diyan, kung ang langgam nga ay matapang, dapat maging matapang tayo hindi sa pakikipag-away sa mga ating kapwa-tao, kundi sa pananampalataya. Ipahayag mo, mangaral ka, meron kang lakas ng loob, meron kang paninindigan sa pananampalataya at ipahayag mo ito sa iyong mga kaibigan, kakilala at mga kamag-anak. Pang-apat at last, no? Last na kaya ang oras natin, mabilis lang, no? Ano ang masasabi nyo sa description na yan? No? Ang langgam ay, sabi diyan, ang mga langgam ay handang magsakripisyo ng kanilang mga sarili o buhay. No, mga kapatid, mailigtas lang ang kanilang mga kasama. Sa atin kaya pagka mayroong ganun, no? Ano kayang reaksyon ninyo pag mayroong kayong kasama o di kaya ay mayroong kaibigan na nadisgrasya? Kasama ka, hindi, ayaw mo. Di ba? Uy, siya na lang. Di ba? Mga ganun mga kapatid. Pero dito, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, walang may lalong dakilang pag-iibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Napakagandang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Dito, mga kapatid ko, ipinapakita kung gaano ikaw katotoo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Dito mga kapatid, may pakita kung ikaw ba ay talagang nagsumipag sa gawain. Ikaw ba ay naging matapang na ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon? Ikaw ba ay nakikipag-isa sa mga banal na gawain sa iglesia na ipinapatupad? At ikaw na kapatid, gaya nitong binanggit dito, bilang isang tunay na kaibigan kay Kristo, handa ka bang ibigay ang iyong buhay alang-alang sa iyong kaibigan? Gaya ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid, siya ating kaibigan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Namatay siya para tayo mabuhay. Ang isukli natin sa kanya, maglingkod tayo na mayroong katapatan. Maglingkod tayo na may kasipagan, may pagkakaisa, may katapangan sa pangangaral at higit sa lahat. Sabi diyan, handa nating isakripisyo ang ating buhay. Hindi lang ang pastor ang 24 hours sa paglilingkod. Dapat lahat tayo. Sabi nga ni Pastor Jong, no? Siguro makakarating yun bukas ng hapon kung makakasama. Huwag nyo laging sabihin, uy, mga tupa lang ho kami. Kayo ho'y pastor. Huwag nyo laging sabihin. Kapag lagi nyo sinasabi mga tupa kayo, ano daw tingin nyo sa pastor? Toro? Hindi naman toro, mga kapatid. No? Okay? So lahat tayo dapat 24 hours ang ating paglilingkod. Anytime. Ang ating paglilingkod, mga minamahal na mga kapatid, ay dapat siya kalwalhati ng ating Panginoon at maging karapat. Dapat ka sa Panginoon kapag ka naglilingkod ka sa Diyos at sa iyong kapwa na mayroong katapatan. Ang katangian ng mga langgam na ito o ng langgam na ito ay mahalaga na may apply natin sa ating buhay, lalo na sa ating paglilingkod. Sapagkat ang tunay na paglilingkod, makikita sa iyong katapatan sa anumang paraan
ng iyong buhay. Ang Diyos nawa ang magpala sa inyo mga kapatid sa maiksing mensahe na ito at baunin natin ang mga leksyon upang tayo'y lumago at patuloy na maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. May the Lord bless us this evening. Happy Sabbath po sa inyo lahat.